Hello guys, good afternoon. So, patuloy na natin yung pagtatanong kay ma'am bilang isang teacher dito sa USA. So, ito na ang unang tanong. Magkano ba sweldo mo, ma'am? Maliit lang. Unang tanong natin kung magkano yung sweldo niya. Sakto lang sa pambayad sa utang. How much yung contract mo pa rin? Yung depende sa dito sa Florida yung offer sa amin is $47,000 a year. $47,000 a year. So, hahatiin yun sa 12 months. Kayo na lang mag-compute. Pwede din yan tumaas. Depende sa years of teaching, sa education, like sa masteral o doctorate degree. Ganun. So, yun na po ang unang tanong natin na yun ang sagot. Balik, kayo na lang po mag-compute yung 47,000 a year dollars. So, compute na lang kung magkano. Pwede pa tumaas yun kung masipag ka lang kasi mayroon pa mga tutorial dyan. Base pay yun, base pay. Yun lang ang pinaka-basihan nyo. So, ikalawang tanong, pangalawa, paano ba kumuha ng sasakyan sa USA? Kasi bilang isang Pilipino ka at wala pa tayo isang taon dito, paano mo ba kinuha yung sasakyan? Nakakakuha tayo ng sasakyan 3 months, no? 3 months na ako dito nun eh. Sila, Hindi, ako 3 months. mga bago pa lang kamo nag-abot. Ayun. Dumating kayo September, October nakuha Tama. na tayo ng sasakyan. Tama. So kailangan mo sa pagkuha ng sasakyan pera. Siyempre. Yung sasakyan kasi namin nag-down kami nito $2,000. $3. Oh no, $3,000 yung down payment namin nito. Kasi yung nakita namin yung nakontak kong Dealer. car dealer, ayaw niya nung long term. Gusto niya yung short term payment lang. So nag-down kami ng 3,000, may remaining balance kami ng 1,400. So hinulugan namin ang 1,400 for 3 months lang. So after 3 months, sa amin na yung sasakyan. May title na nakapangalan sa amin. Lahat ng papeles nakapangalan na sa amin. Kaya wala na kaming binabayaran sa car monthly. Pero Sure. depende sa inyo kung ano yung setup na gusto nyo. Kasi merong iba gusto brand new or yung mga latest na model. Itong sa amin kasi Second hand. Oo. Second hand na to sa amin. Oo, kumbaga used car na siya, 2009 9. na model, pero maganda pa yung makina. Okay pa yung Oo. makina niya. Tsaka yung iba gusto nila medyo bago, medyo latest. So mas mahal yun pag ganun, mga around $7,000 to $10,000. So magma-monthly ka din noon. Yung iba depende sa inyo, depende sa usapan nyo ng dealer. Merong iba for 1 year, 3 years to 5 years. Meron din mga matagal. Ganun. Depende sa dealer. Depende sa dealer at sa car na kung anong gusto mong car. So dapat may nakaset ka na kung ano yung gusto mong car. Kasi kami, basta gumagana, basta maayos pa yung sasakyan at may magamit na kami, okay na kami dun. At saka handa na kayo ng pera kasi naman pwede na kukuha ka lang, uutang ka lang na wala kang pang down. May Dapat down payment. down talaga. Mag-prepare na lang ng $2,000 to $3,000. Tsaka yung papel, mga SSN. title, sila na po yung bahala, yung dealer na po yung bahala, mga plate number nyo, sila na bahala, maghintay na lang kayo. Pero may dagdag yon bayad. Isasama nila yun sa price ng sasakyan, tsaka i-divide nila yun kung ilang years yung gusto mo, ilang months ang gusto mo. So nakuha namin tong sasakyan doon sa Orlando. So pagtingin ko kasi medyo okay pa naman yung labas niya, tsaka yung hood niya lang, kaso na siyempre sa init, sa tagal, medyo na baklas na yung Faded. faded. So pininturahan ko na lang, pero ang makina niya maganda talaga yung makina niya, hindi talaga na Pabiyahin na to ng North Carolina for 11 hours 11 na hours drive. na drive ko. Balikan pa yun. Balikan. Hindi siya Pumalia. hindi siya pumalya, okay siya. So
So, ayun na lang, pag bumili kayo, hanapin nyo na lang yung maganda yung tunog ng makina kasi yung sa akin, yun ang hinahanap ko. Okay na yung labas, wala problema yun. Mapapalitan, mga UP, mapapalitan yun. Ito yung loob niya. Ito yung loob ng sasakyan. Ito na po siya. Ito yung loob niya. Yan yung likod. Okay pa siya. So guys, ayan na po yung dalawang tanong natin. Tsaka ayan, nasagot naman ni ma'am. Tsaka nagdagan ko na rin. So marami pa to guys, may kadugtong pa to guys. Sabihin mo, So, pag down mo pala ng sasakyan, pwede mo na agad siya iuwi. Yeah, oh. Yan ang kabilis lang dito. Iuwi mo na siya kaagad. Wala kayo bang pupuntahan. Doon ka lang sa car dealer, mag-usap lang kayo, tawag ka lang sa insurance company, kuha ka ng insurance, yun na. May requirements pala yun di ba? Oh, yung mga requirements. Basta pag nakadating ka dito sa US, andyan na rin ang requirements na hinahanap nila. Basta SSN, makarating ka rito. Yung driver's license mo, passport, visa, Yan ganun. kailangan na driver's license. Kahit nasa Pinas ka pa, ang driver's license mo sa Pinas, okay lang na yan dito. After 3 months ata, okay lang tatanggapin nila. Pag na-expire yun, hindi ka pag wala ka license, hindi ka makakakuha ng car dito. So guys, yan na po. So, thank you guys. George Moto pala. Sana manood kayo. Bye guys.